welcome to the One Take Podcast. I am Albert. Hello sa mga listeners natin from Albert Rants. And ito nga ang episode 1 ng ating bagong podcast. This week pag-usapan natin ang Christmas rush. Oo, dahil nga ilang araw na lang ay Pasko na. And ang daming tao sa labas. Kayo ba, nakalabas na ba kayo this quarantine para gumala or kumain? Ako kasi personally, hindi ko sasabihin na hindi pa ako nakakalabas kasi obviously nakalabas na ako ng bahay. But yung paglabas ko ng bahay is almost only if necessary lang talaga. Like this year or during the quarantine, siguro mga isang beses lang ako nagpunta ng mall. Once lang. At yun yung bumili ako ng salamin. And ayun lang. Pero yung lumabas ako and pumunta sa relatives ko, siguro mga twice or thrice ko na nagawa this quarantine. Pero yung kumain talaga sa labas, yun yung hindi ko pa nagagawa. And syempre, ngayon, magpapasko na, malapit na yung Pasko. And alam naman natin yung culture natin dito sa Pilipinas na kapag magpapasko, syempre, kailangan mamimili, lalabas, parang gumala. And kumbaga hindi na natin siya may iwasan kasi very ingrained na yung sa culture natin na kapag magpapasko kailangan at least lalabas tayo, especially as a family. Dahil nga sa mga limitations ng lockdown and the threat pa rin syempre ng virus, medyo sabihin na natin nag-iba pero hindi rin talaga totally nag-iba yung Christmas rush natin, especially dun sa pagdating sa mga shopping, 'di ba? Yung mga meron na ngayon mga mall na nagse-sale. Tapos syempre nandiyan din yung mga tiangge, mga night market, and recently, syempre yung pagsisimula ng simbang gabi. And apart from that, meron din yung mga ibang pakulupan ng ilang outdoor shopping places, yung mga outdoor movie experience, drive-in cinemas, ganyan. And hindi siya na-distinguish sa isang, sabihin na nating walk of life. Parang all walks of life ay enticed at inaakit ng mga lugar na ito para lumabas at mag-enjoy, magliwaliw, sabi nga nila for recreation purposes. And ito nga yung pag-uusapan natin for this first episode of One Take kasi may nakita akong isang tweet na parang kinriticize niya yung isang observation lang din na nandun yung picture ng dalawang scenes ng mataong lugar. Yung isa ay sa BGC, so medyo high-end, upscale area. And yung isa ay yung siksikan ng tao naman sa Divisoria. So parang kapag daw namamasyal sa BGC, ang tawag doon ay recreation. Samantalang kapag namimili ka raw sa Divisoria, ang tawag doon pasaway. To think na actually pareho silang pasaway kasi may restriction pa rin tayo sa sa gathering of too many people in an area. Kahit pa sabihin natin na open area yan, meron pa rin, nandun pa rin yung threat ng pagkalat ng virus. And I think actually na mahalaga siyang pag-usapan kasi kinocall out niya yung paglalagay ng blame or yung paninisi sa mga tao na nasa Tiangge, mga nasa Divisoria, night markets, ganyan, na parang sila pa yung may kasalanan kung bakit hindi sila sumusunod sa safety protocols. So, okay, so parang yung take niya is that dapat hindi sinisisi yung mga tao na nasa Tiangge at nasa Divisoria for going out kasi wala naman silang pinag-iba dun sa mga nasa BGC at nag-quote-unquote recreate. So, parang kinocall out niya yung paninisi sa mga tao na namamasyal sa mga night market, sa mga tiangge, na hindi daw sumusunod sa safety protocols. So, here's my take. Una sa lahat, kung inayos lang sana natin ang pandemic response very early on at na-realize ng mas maaga na, kailangan pala ng testing, ganyan, kailangan pala ng pagpapatupad ng safety protocols at kailangan pala na it take seriously
itong pandemic, di sana hindi na tayo at risk, di ba? Or magiging valid na yung complacency natin na hindi na tayo makakakontract ng virus kasi natugunan na kaagad yung problema. Pero hindi yun ang nangyari. At very recently nga lang na-realize na, kailangan pala ng testing. Kailangan palang i-prioritize at gawing libre yung testing. Sana naman, bilisan natin next time. Keep up po tayo. Pangalawa, hindi mo rin pa talaga masisisi yung mga tao na gusto nilang lumabas. Kasi, girl, halos isang buong taon na tayong nakakulong sa bahay. Nakakaano talaga siya, nakakabaliw. Personally, parang naalala ko, there was some time during this quarantine na hindi talaga ako lumalabas ng kwarto. Parang lumalabas lang talaga ako para kumain, ganyan. And nakakaano siya, nakaka-drain and nakakabaliw talaga. Na kailangan mo yung kailangan mo yung interaction with the outside world. As much as possible, you devote some time going out, kahit sa labas lang ng bahay, maglakad-lakad ka dyan, or something. Even just for a few minutes. And makakatulong talaga siya. Kasi, as we all know, humans are social beings and hindi talaga tayo mabubuhay ng tayo lang. No man is an island, ika nga. And hindi to restricted lang sa mga mayaman o mahirap. Kasi, essentially, we're all sharing a common experience. So, may kaunting disparity syempre comes to the experience of the well-off and the experience of the not so well-off. Pero essentially, pareho lang tayong nakulong for months inside the house during the lockdown period. And because of that, yung longing talaga ng mga tao na lumabas at mag-explore at gumala ay hindi talaga siya maiiwasan at hindi mo talaga siya maitatanggi na meron. Pero bakit nga ba na bring up yung ganung take, 'di ba? Na criticize the original poster. Bakit nga ba kailangan na i-segregate yung dalawang scenarios sa isang classist na manner? Again, babalik tayo. We share a common experience. A common experience kasi pare-pareho tayo na lockdown sa loob ng mga bahay. Pare-pareho tayong hindi pwede lumabas. Pare-pareho tayong sa bahay lang dapat. Bawal lumabas, sabi nga ni Kim Chiu, di ba? Pero, again, meron siyang disparity kasi yung mga mayayaman, halimbawa, meron silang enough space. Generally, meron silang enough space sa kanilang bahay. Siguro for each member of the family, meron kayong personal space. Pero, yung mga hindi gaanong well-off, yung mga siguro sabihin na natin yung mga nasa mga urban poor areas, wala sila nung luxury of space. Kasi commonly, lang yan apartment or shanty na medyo maliit talaga yung space for everybody. And, ayun, dapat talaga i-mention natin yun na kahit may ganung disparity, it all boils down to us sharing the experience of being locked down and being forced to stay at home for months long. And that is why meron tayo nitong common urge and common enticing na lumabas ng bahay, pumunta sa mall, pumunta sa mga parks, ganito, ganyan. Tapos siguro, ang sa atin na lang, if hindi talaga natin or kung gustong-gusto na talaga natin lumabas at kating-kating na talaga tayong lumabas, siguro, let's just remind ourselves and remind others to follow the safety guidelines. Kasi para na rin to sa safety ng lahat. Hindi lang sa safety mo, sa safety ng pamilya mo, kundi pati na rin ng mga makakasalamuha mo sa labas at ng kanilang mga pamilya na uuwian pagkatapos nilang gumala sa labas. Palalahanan natin, wearing a face mask, ganyan. Ilang buwan na natin itong ginagawa, so I'm sure na umay na tayo sa mga paalalang ito. Pero every once in a while, kailangan din natin talagang paalalahanan kasi yun nga, nagiging complacent tayo and marami sa atin or may ilan sa atin na lumalabas na hindi tama yung pagsusuot ng face mask,
at hindi na nag-observe ng physical distancing. Ano ba yung matututunan natin from these experiences and this Christmas rush that we are experiencing right now, days before Christmas? So, una sa lahat, wag na lang tayo lumabas. Hanggat maaari ay wag na lang tayong lumabas. Meron tayong online platforms, pwedeng dala lang tayo ng shopping or magpa-deliver na tayo ng pagkain sa ating bahay from restaurants, or kung hindi naman, pwede naman tayo meron mga services na sila na yung pupunta sa mga grocery, supermarket, sa palengke, ganito, ganyan. Tapos, idadalhin mo na lang kung ayaw mo talagang bumili ng pagkain sa restaurants. Magpabili ka na lang ng mga ingredients, tapos ikaw yung magluto sa bahay. If kung hindi talaga maiiwasan yung paglabas, take extra caution at strictly adhere to the safety rules. At paalalahanan mo rin yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kung ikaw lang ang sunod ng sunod at yung iba naman ay suway ng suway pa rin or hindi pa rin napapaalalahanan, lost cause lang yung pagsunod mo sa quarantine protocols. Kasi dapat collective effort to dapat everyone is faithful and practicing these protocols religiously. And syempre, hindi naman pwedeng puro tayo mga mamamayan lang. Syempre, dapat merong gawin din yung mga namumuno sa atin. And siguro exert extra effort talaga sa pagpapaalaala sa mga tao na nasa labas, na i-follow yung mga safety protocols, at gawin ito sa paraang makatao. Kasi violence is never the answer, guys. Violence is never the answer. At as much as possible, huwag tayong mag-resort sa pagtawag ng mga tao na pasaway kasi hindi nila yung kasalanan, okay? Kayo yung may kasalanan kung bakit tayo ilang buwan na tayong nakaganito at forced to stay at home. So, as much as possible, understanding na lang din na sa mga tao na kailangan talagang lumabas ng bahay. And ayun nga, stay at home as much as possible. Stay at home, don't go out. Especially sa mga hindi pa talaga pwede lumabas, una tayong mandaya, okay? It's for your own safety. At kung gusto niyo na talagang lumabas, edi pagtulungan natin na mag-demand tayo ng effective response to the pandemic para maging safe na tayong lahat lumabas. Okay? Ayan, if you have thoughts and you have your own takes on the topic that we discussed in this episode, feel free to tweet that and post that using hashtag #OneTakeWithAlbert and tagging the podcast at @OneTake_podcast on Twitter and Instagram. Pwede nyo rin akong itag at Albert Lirio also on Twitter and Instagram. If you are a brand and baka naman gusto nyo mag-partner or other shows, podcasts, and gusto nyo ma-feature or mag-partner and do a crossover episode, you can do that. And if gusto nyo ring mag-guest and mag-share ng inyong own takes, you can do that by emailing podcastbyalbert.lirio@gmail.com. And you can also reach me through the social media platforms that I mentioned earlier. So hanggang sa next episode, thank you guys for watching. I am Albert and that's my one take. See you next time.